Ayan, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muli na naman nagbabalik yung lingkod, Ronde TV. Mabago tayo magpatuloy, makahingi lang po ng konting pabor. Sana po pakilike ng video na ito. At sa mga hindi pa nakasubscribe, sana po pasubscribe na aking YouTube channel, Ronde TV. Tuloy na tayo kagad sa ating topic mga kababayan. Kaya pala, itong si Police Major Alan De Castro ay matigas mga kababayan. At itong si Jeffrey Magpantay, ito yung driver bodyguard ni Police Major Alan De Castro mga kababayan. Kaya pala ito sumuko na dahil nga yung abogado pala nito mga kababayan ay dating membro ng piskal diyan sa Batangas mga kababayan. At itong tatay naman ni Police Major Alan De Castro ay dating pulis mga kababayan. At may katungkulan din diyan sa lugar ng Batangas. Kaya pala itong mga ito ay matitibay mga kababayan. Kaya pala hindi ito mapipilit hindi ito mapipiga kasi nga may mga pala ito, malakas pala ito sa kanilang lugar talaga mga kababayan. Kilalang kilala daw itong mga De Castro sa kanilang lalawigan. Ito na, bulgar na ito mga kababayan. Lumabas na talaga ang katotohanan. Kaya balak ng CIDG na ilipat na itong kaso ni Police Major Alan De Castro. Wag na sa Batangas kasi nga pala itong mga ito talagang makapangyarihan pala ito diyan sa may Batangas mga kababayan. Yun na nga alamin natin mula kay Idol Rapi Tulfo kung ano bang klaseng mga tao itong pamilya ni Police Major Alan De Castro mga kababayan. Ito na, sabay-sabay na natin itong panoorin. Yes sir, magandang hapon po. Narinig naman ninyo yung kasagutan po ni Colonel Adrian Lucas sa mga katanungan ko. Now, Yes, isa na naman pong hirit, hindi ba natin pwedeng kausapin yung mga relatives ni Major Alan De Castro at maging Actually, sir, itong tao niya na si Jeffoy? Actually sir, yung marami na kaming effort dyan sir. Actually sir, yung tatay niya dating pulis din, Ayaw. ni Mayor De Castro. Ayaw sir. At ang parati lang sinasabi sir, haharapin na lang niya ang kaso sa korte. Okay. Gayon pa man sir, sa ganong development, gusto ko lang pagbigay alam sa inyo sir, nagkaroon kami ng case conference with DOJ prosecutors at saka yung pamilya Camilon nung isang araw at napag-usapan nga namin na imo-motion na lang namin sa korte yan. Pag dumating kami sa trial, imo-motion namin for the extraction, blood, hair, at saka drug test, sir. Colonel, Yes, alam sir. nyo kung talagang magaling lang kayo, kung talagang gusto, maraming paraan. I'll tell you kung paano. Makinig kayo, hindi ako pulis kayo ang pulis. Pero siyempre sir, hindi patama sa inyo to. Siguro sa mga taga-region, kung gusto talaga siya makakuha ng ebidensya, ilang araw na siya dyan sa region, sir? Ilang araw na? Mahigit 2 buwan, sir. Okay. Kulang 3 buwan. Pagkatapos kayo makakuha ng buhok sa kanyang sa sasakyan, sir, siya ay may tinutulugan. Sana pag alis niya, yung kanyang unan, merong nag-harvest, naghanap ng mga hairstone. Or sa banyo, pagkatapos siya maligo, may sasalisi papasok doon, mangolekta ng mga buhok. Sigurado ako may mga buhok na lagas doon sa pagligo niya. O sigurado ako pagbango niya, pag CR niya, may sasalisi. Kukunin yung unan, maghanap ng hairstand doon. Bingo! Pwede po yan, sir. Pwede nga po yun. Kaya nga, ba't hindi ginawa? Meron lang kami sinusunod yung dati sa aming investigation plan, sir. Kasi we done it dun sa whereabouts ni Catherine Camilon. Sir, sorry, Colonel, pinupuli kita, Colonel. Hindi ko babawiin yung pagpuli ko sa inyo. Pero, yun nga pong sinasabi ko, na sana po, naisabi po yun, nagkaroon po ng close coordination, pagtutulong-tulungan ng CIDG at saka ng region. Sasabihin ng CIDG, kung talagang kayo ay magkakaisa yung inyong pong pakay na para makakuha ng ebidensya na kailangan dito sa kasong ito, to solve the case. Yun na nga po sir, di ba? Nung paglabas ng hairstyle na declared na panglalaki, wala namang kaalaman na ito si Major. Kakausapin yung isang tao doon sa loob ng region. Pagkagising niya, kunin yung kanyang unan, kunin yung kanyang kumot, yung kama niya, vacuum yun. Sigurado ako sa pagbabacuum may makukuha mga hairstand doon. O dili kaya, pagligo niya, o tingnan yung mga suklay niya, siyempre may suklay siya dyan. O yung suklay niya, pag nilagay niya sa cabinet, o kunin yung suklay niya, may buhok doon. O pagligo niya, sigurado mayroong buhok. Pagkatapos niya ligo, paglabas niya ng banyo, may papasok kunyari na pulis maliligo din. Pero yun pala, makukuha ng mga buhok. O, di ba? O so ano pong next plano natin, Colonel? If ever na ma-resolve itong kaso, sir, nag-file na po rin po kami ng motion for inhibition ng Batangas
Prosecutor's Office. Batangas Fiscal's Office, okay. Kasi yung abogado ni Jeffoy Magpantay, sir, ay dating membro ng Batangas Fiscal's Office. At Ayun. retired judge din po ng Batangas. Bingo! Ayun. Kaya napagkasunduan namin ng pamilya, sir, na ilipat namin sa DOJ Regional State Prosecutor. Okay, Dito okay. po sa San Pablo. Para mawala yung agam-agam, sir, na siyempre, sir, kasamahan niya dati yun, mga fiscal. At Opo. dating judge yung abogado at kilala rin ng mga De Castro. So, sir, for purposes of PI, minarapat namin, sir, na ilipat na muna. And ngayong January 22, sir, ay sasagot po yung abogado ni Magpantay, pati kay De Castro. Pinagko-comment po sila ng investigating fiscal kung anong masasabi nila. Okay, very good yan. Motion namin. Colonel, isang tanong na ito pong Opo. pamilya ni Major De Castro, are they influential in Batangas? Yung tatay po niya, sir, ay dating member po ng PNP at kasalukuyang municipal administrator po ng Tui Municipal Government. Yes, sir. Okay. Okay. Yes, sir. Nakikita ko na po yung mga balakid. Yes, And sir. again, Yes, sir. you're doing your best po, Colonel, and I really appreciate you. Sana po lahat ng mga pulis ay katulad po ninyo umaksyon at mag-isip. Salamat po sa inyong serbisyo, Colonel Jacinto Sir, Molina. salamat po. Salamat po, sir. Salamat po, sir, sa tulong din po ninyo, sir, sa programa po ninyo. Mabuhay po mga taga-CIDG at mabuhay po kayo, Colonel. Attorney Garrett, Yes po, sir. okay, ang nangyari dito, nasa kustudiyan nila yung person of interest. Yes. And then gumawa sila ng motu proprio investigation para ma-dismiss ito at mapakawalan. Ngayon, si Major Alan De Castro, na person of interest, hindi pa naman siya suspect, Yes. nakawala na at who knows kung Yes. what will he do next. Ang sabi naman ni General Lucas, monitor daw nila yung mga galaw ni Yes po, sir. Major Alan De Castro. Yung sa akin na nakita ko, parang may problema rito yung region. Yung CIDG wala eh. Parang nagdidili-dali itong region doon sa mga aksyon na supposed to be na gagawin nila. So pwede ba natin to i-hearing sa Senado? Pwede naman po natin i-hearing like we did before tungkol i-question po natin investigative techniques ng ating PNP. Investigative Although- techniques, yes. Although I must comment po dun sa DNA evidence issue natin, I would also like the PNP to exercise caution po dun sa tinatawag nating stray collection ng DNA evidence. Very strict po kasi ang ating court pag-accept po ng DNA evidence. Kailangan po emotion po ito sa korte. If we get DNA samples outside of the crime scene po na without proper court authority, pwede pong ma-exclude sa evidence yung DNA sample po na yon, which might destroy the identity of the accused. Ma-acquit pa po. Kahit positive po, Sen, if the evidence was not procured in a legal way, pwede pong maging road para ma-acquit ito. That's why I was asking po kung nasaan na po sila sa prosecution, kasi if they can secure at least probable cause po, kahit wala po yung DNA evidence then, as long as they can secure probable cause, ilarga na po sana nila and then wait for the court to issue an order for DNA testing po. Kasi yung mga kamag-anak tumatanggi rin eh. Dapat cross-matching Yes, ko po. sa mga relatives nitong Yes. si Major Alan De Castro. Kaso pati mga kamag-anak tumatanggi. So ang ibig mo sabihin, pwede na i-file yung kaso sa korte. I think nakafile na yung kaso sa korte. And then yung fiscal, he has the right, the fiscal or the judge, na para i-compel itong si Sa Major ngayon De po, Castro. and it's only the judge handling Judge. the case po. So, as long as we can procure probable cause para umakyat na po ito sa court, I would, yun po, motion na for DNA So kung judge, matagal pa kasi dadaan pa muna sa piskalya and it will take time. In fact, Yes. gusto nga nila i-change ang venue, Yes. alisin sa Batangas kasi lumilitaw na parang it's a parang luto po siya eh. Kasi he has had many professional connections within the... yun ang sabi ni Colonel Jacinto na parang may mga connection daw ata itong si Yes po. Major De Castro, And yung I'm kanyang family ay sure po, influensya. sir. Yes po. We're not saying na ini-influensya ng mga kamag-anak. Of course. I'm not saying ini-influensya ni Major Alan De Castro. Mga kamag-anak ni Major Alan De Castro yung investigation. I'm not saying that. Yes Pero po, sir. what Yung is possibility lang. Colonel Jacinto Molina is saying, yung pamilya nito well-connected. Yes po. And maganda po yung term niya kanina, para lang po mawala yung agam-agam na it might be something fixed or organized na po even before decision comes. So, but regardless po, sir, I support this motive. Nadalhin po natin sa Okay. kasi
I think there are a lot of opportunities that members of the police have missed para makakuha po ng available DNA evidence. Yes. And the Senate investigation. Wala tayong will problema doon sa CIDG, pero ang Yes problema po, yes sa po. region. Regional po. Yes po. Investigation. Ginawa sana ng mga pulis, pumunta sa isang korte at sinabi, Judge, gusto namin mag-secure ng sample ng mga buhok Yes po, Sen. At sinabi ni Judge Tama po kayo doon. na mga buhok ni person of interest sa kanyang kama, ulan, and sabi na Judge, sige, allowed. Okay yun. Yes po. Kasi ngayon po, Sen, the ruling po dyan, yung, kumbaga, yung rules natin right now is yung rules on DNA evidence na in-issue po ng Supreme Court. So, if we should follow that. We should ask the course. police to follow that po. Correct. Galing Supreme Court yan. Apo. Sino ba naman question niya? Sige. Apo. Okay, gets ko na. So, just the same, hearing natin to. Yes, Sen. We're on it. Siguro, We're- dahil para doon sa investigative technique na Yes. dapat gawin ng mga polis, ano matutunan nila dito, magtatawag tayo ng mga source person, proper to investigate, di ba? Mga Yes po. taga-soko. Kasi tama po yung sabi nyo, Sen. It goes a long way kung paano mo kausapin yung subject. Parang kayo nga po, if you would hold Shari accountable agad, you tell her na utang mo sa akin to bilang boss mo, parang gano'n, lalo na po sa police and military. I think they would have followed, or I think the suspect would have followed na magbigay po. Kaya nga, depende sa pag-convince. Pero still, Yes po. kailangan, pag ginawa ko yung kunya, kinuha ko ebidensya si Shari, nandiyan yung abogado niya. Opo, sabihin sa kanya na, sige, kung gusto mo talaga, ito yung legal implications, go ahead. Kaya Jacinto, Sir, guard po. na-file na po ba yung kaso sa piskalya? Pero sabi niyo po, imumove sa ibang jurisdiction? Yes sir, yun ang kapantahan namin sir, kasama yung pamilya. Kasi sir, yung defense lawyer nila Magpantay at saka yung retired judge kasi sir at dating membro ng Batangas Fiscal's Office. Ayun. Kakilala niya yung mga empleyado sir at saka ibang fiscal doon. For purposes of fair play sir at impartiality, minarapat namin sir na nag-file kami ng motion for them to inhibit at elevate na sa regional state prosecutor ng DOJ sa Region 4. Ayan, malinaw. Very clear. Thank you po so much again, Colonel Jacinto. Malinaw. Thank you very Walang much. anuman po sir, walang anuman po. Attorney Gal, nakita mo naman, galing ng mga taga-CIDG natin sa Region 4A. Sige, tuloy natin sa definitely. resolution, in legislation Yes. para maimbestigahan to further. Thank you, Sige Attorney po. Gal. Okay. Thank you din po, Sen. Nanay Rosario, Miss Ching Ching, Ito po, narinig naman po, ano pong reaksyon nyo? Ayaw po, hindi natin pwede mapilit. Bawal po yon. kagaya nga po sir ng sinasabi ninyo, kung siya ay walang itinatago, kahit ano, pwede. Kahit anong sabihin sa kanya, kung anong kailangan na gawin sa kanya, kailangan niyang pumayag. Siguro nga ho, talagang siya guilty. Yun. Kaya wala ho sa kanyang makuha kahit ano. Wala hong malaman kahit ano. Wala ho siyang, yun ho bang pagkukusa na, ito, ganito ang gawin niyo sa akin dahil wala naman akong kasalanan. Lagi naman nga hong wala siya. Lagi hong wala siyang kahit ano, ni magsalita. Wala na ho kaming, yun sa boses niya, hindi na ho namin narinig Ayun. I'm not saying na si Major Alan De Castro ay guilty. I'm not saying that. What we're saying is, kung wala kayo tinatago at gusto mo malinis ang pangalan mo, this is for your own benefit. Kasi kung talagang gusto mo malinis ang pangalan mo, yung imahe pinoprotektahan mo na pagbintangan ka lang, you will submit to any request for evidence extraction for you na para i-cross-match doon sa crime scene na nakuha. Kasi wala kang tinatago. Yun yung sinasabi din, nag-agree doon sa ating nanay. Okay? Okay. So, yun nga ang kasabihan. Alam na this. Alam na din, opo. Kahit po wala siyang... Di ba yung sinasabi sa mga, mga netizen? Sige po, tinututukan po namin to. Nakita niyo naman po, Nay, hindi namin binibitiwan. Tuloy-tuloy pa rin po tutok namin. Salamat po, Nay. Alam na des talaga mga kababayan kasi nga tumatanggi. Kung wala ka ba naman talagang kaalam-alam, kung wala kang kasalanan, papayag ka. Di ba mga kababayan? At yun ang kabang-abang ito pag madala ito sa Senado mga kababayan na ayon nga kay Senador Rapi Tulfo ay dadalhin na itong kaso na ito sa Senado nga para nga maliwanagan naman yung ating mga kababayan. Yun ang mga kababayan, kabang-abang ito sana nga ay itong si Police Major Alan De Castro ay hindi mawawala mga kababayan. Ang ikinatatakot nga nating mga kababayan din, baka tumakas ito, magtago ito, at wala na, di na
hindi na matatagpuan, mga kababayan. Yun na nga, hanggang dito lang muna at kayo, bahala na kayo ding humusga sa ginawa nga ng Philippine National Police kung bakit nauna itong lumabas yung administrative case kaysa criminal case, mga kababayan. Habang ayon nga sa iba nating mga kababayan, parang sinasabi yata na iuna nga yung paglabas ng administrative case kaysa criminal case para nga makagawa na ito ng paraan itong si Police Major Alan De Castro para makakilos ng mas maluwag kung ano man yung kanyang binabalak gawin, mga kababayan. At yun na nga, ay isa pala itong dating pulis, itong tatay din ni ama ni Police Major Alan De Castro, at yung abogado nga ni Jeffrey Magpantay ay dating piskal. Kaya pala ganun kalakas ang mga loob nito mga tao na ito dahil napaka ma-impluwensya pala itong mga De Castro sa Batangas, mga kababayan. Yun ang bago tayo magtatapos ay mag-shoutout muna tayo. Alam na des. Alam na des. Abangan natin sa Senado, mga kababayan. Yun na nga, mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Enrico Aguirre, kay Cecilia Adriano, kay Ma'am Virgin Verhel Diyos ng Pulilan, Bulacan, kay Ma'am Caroline Kawakami ng Japan, kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Marcos Evangelista, kay Benita Acuna, kay Dilila, shout out kay Tilma Salin, shout out kay Juana Jean Madelio, shout out kay Edwino Bo, shout out kay Jolita Borromeo, shout out kay Maribel Bulataw, shout out kay Cudi Esteller, shout out kay Frame Divina, kay Tis Pamikpik, shout out kay Los Biminda del Rosario, shout out kay Alice Quaton, shout out Eric 09, shout out idol, kay Elisa Tatil, shout out Aurora Runyo, shout out kay Virginia Mutok, shout out Jennifer Bacos, shout out Lourdes Maranang, shout out kay City Salia Baguhan, shout out kay Marianita Gonzales at kay Kari Spencer. Shout out din pala sa aking kapatid dyan, si Edwin Oondo Tuyakot ng Kalanggaman, Ubay, Bohol. Yun ang hanggang dito lang muna. At once again, this is Ronde TV mo. Ingat tayong lahat. God bless bawat isa sa atin.